grabe yung ambience dito sa lower side of Sapa. Yung view ng mga rice terraces, no, Chad? Yung huni ng ibon. Oo, yung kuliglig. Saka yung bunganga ko. To celebrate our 5K subscribers, mga be, meron tayong cake pero wala lang candle. Happy 5K subscribers sa ating lahat. O, sabay-sabay tayong hihipan na. In 3, 2, 1, happy 5K subscribers sa ating lahat. Hipan! A must visit, hindi lang palagi yung mga famous attractions. Itong na-experience ko ngayon, super sarap. And thank you Lord talaga. Subukay natin. Siguro nga, tumatanda na rin tayo. Ang gusto natin is yung nature, gusto natin is yung less yung crowd. Alam mo yun, dapat yung puntahan, dapat yung i-discover itong side ng Sapa. Hi mga be! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo! Char! Eme! Mga be, you can follow me on my Instagram as Brial2014. You can still use my Klook promo code ShootNakaBrialKlook. 3 times yung pa rin yan pwedeng magamit since nakabisa naman tayo sa Malaysia at hindi naman tayo affected doon sa changes sa Klook Philippines. And kung magbubook naman kayo sa Agoda, meron tayong Agoda code for hotel, which is Brial Agoda. And then for activities, that's SB Tour Agoda. Dahil dyan, goda na sa Agoda! O, di ba? And please mga be, subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga uploads at travel vlogs ni Akla. O, di ba? It's our 4th day here in Sapa, Vietnam. So, sobrang daming naganap and I hope na nag-i-enjoy kayo sa ating 5K celebration. Ang dami ko lang pinagagagawa. Oo, hinangin tayo, nilamig, sumakit tayo ng Alpine Coaster, punta tayo rainbow slide. Sobrang daming mga activities na ang mga ginawa natin. But this time around, today, for today's video, mga be, so kakalmahan lang natin. So pupunta tayo sa underrated na mga coffee shops, underrated na mga places na pwede tayong mag-chill. Kasi nga, one of the reasons why we visited Sapa is gusto nating mag-chill, gusto nating mag-recharge, gusto lang nating mag-unwind, ayaw natin ng chaotic experiences. And when it comes to Sapa, ang gusto natin is view, kape, at pagkain. So, ayan ang gagawin natin for today's video. So, currently, mga be, it's 11:49 na ng umaga. So, mag-alas 12 na. So, it's March 31, 2026, Tuesday. And ang degrees natin for today's video is 24 degrees Celsius. So, parang simulan dumating kami dito from Saturday and up to this day, parang umiinit na siya, unlike nung Saturday na sobrang lamig and nung Sunday. So ayun mga be, excited na akong mag-explore, sa lower side of Vietnam. This is something na hindi siya masyadong nagagawa, hindi siya masyadong napupuntahan. Kumbaga parang nai-skip ng mga travelers na gustong mag-visit sa Sapa. Tingnan natin mga be kung magiging madali ba yung journey natin sa pag-explore sa lower side of Sapa. Malalaman nyo yan dahil i-vlog ko lahat at ibibigay ko sa inyo lahat ng information kung carry ba siya or hindi. Dahil i-DIY lang din natin tong ating itinerary for today's video. But, mga be, hello sa mga Pilipinong mga na-meet ko and hello sa mga Pilipinong pinilit ko makasama sa vlog. And hello sa mga newly found friend, na mga Pilipinong na-meet namin sa Fancy Pan yesterday, yung Fancy Pan Pick Summit. Nakakatuwa. Hello, Brian. Hello, AJ. Hello, Angel, and hello, Dea.
Thank you very much kasi sobra naging extra special yung Fancy Pan Legend Sunworld Chururut experience namin kahapon dahil rin yan sa inyo. My God, mega love shout out sa inyo. Alam ko, babash nyo ako. O diba, nag-enjoy ba kayo mga be? For sure, nag-enjoy kayo. And today, sisiguraduhin ko mag-enjoy kayo, mag-enjoy tayo, magse-celebrate pa rin tayo ng ating 5K celebration subscribers. Hindi! 5K subscriber celebration sa lower side of Sapa, and let's explore the other side of Sapa. Kaya, tara na! Hi mga be! So putulin ko lang yung pagbumontage natin. So papunta na tayo sa Samok Restaurant and Coffee Bar. Ayan si Chad, kasama pa rin natin. Oh, diba? Yung kuyang AI natin, nagva-vlog na. Oh, invite mo sila, Chad. Please subscribe to my YouTube channel. Chad Salas Vlogs, yeah. Literal na naging AI. So ayun mga be, nagkakahalaga yung pamasahe namin ng 193 Vietnamese dong from Phong Nam Hotel. So traveling time, it's more than 20 minutes. So hindi pa namin makalkula, pero ang nakalagay dito is parang 20 to 21 minutes away. So medyo mahaba nga yung travel time at medyo malayo-layo siya. Pero kailangan kasi natin tong i-explore, 'di ba? Since napunta na natin yung mga famous and also yung mga common tourist attractions and activities here in Sapa, it's time for us to explore and to experience something different sa mga usual na mga pinupuntahan dito sa Sapa. Agree, Chad? Yes. Oh, 'di ba? Ganun pa din siya. Pero sa vlog niya din sa sa kanyang vlog, ganyan pa din siya. Hindi siya masyado nagsasalita. Puro montage. Dahil dyan, diretso na natin ang pagmumontage natin. Papunta ng Samok Restaurant and Coffee Bar. AI natin ako. Mga be, after 23 minutes, nakarating na nga tayo dito sa Samok Restaurant and Bar. O, di ba? Malayo-layo talaga siya mga be from our hotel. So parang umabot nga siya ng 23 minutes and then parang ilang bayan yung dinaanan natin? Parang 2 or 3, no? Parang 2 or 3 bayan yung dinaanan namin. So, kapit na kayo mga be dahil this will be your guide kung gusto niyo pumunta dito sa Samok sa Samok Restaurant and Bar, and also dun sa iba pang mga coffee shops. Saka yung, alam niyo yung may mga views ng mga rice terraces, ng mga restaurants. Ito yung abangan ninyo kasi ako din, aabangan ko din yung sarili ko kung makakabook ba kami ng Grab din siya, di ba? Pero ramdam ko naman, makakabook tayo pero it takes time. Oo, para mag-approve or para kunin siya ng mga Grab driver. And grabe yung ambience. Dito sa lower side of Sapa, yung view ng mga rice terraces, no, Chad? Yung huni ng ibon. Kuliglig. Oo, yung kuliglig. Saka yung bunganga ko. Ang nananaig dito sa area na to. Grabe, alam mo yung parang tong area na to, wala siya, sa dami ng mga Pilipinong nasa Sapa City Center, no? Ang nakikita lang namin dito is puro mga puti. Saka kami lang yung Pinoy. So mga be, try nyong puntahan to, try nyo siyang i-add sa itinerary nyo. Kasi if you want to have yung parang
pagkatapos ng madaming activities and gusto nyo lang ma-refresh, ma-recharge, magkaroon ng peace of mind, yung gusto nyo lang kumain with the nature, di ba? And also with the stunning views of the lower side of Sapa, the rice terraces, puntahan nyo tong other side of Sapa, the lower side of Sapa. But just to give you a heads up mga be, hindi na ganun kalamig. So, ang eksena dito mga be is parang parang Manila vibes. Manila yung yung init pero may hangin. Yes. Pero yung init, parang pang Maynila. Ganun tingnan mo. Di ba? So yung hangin is meron pa din pero mainit na siya. So don't expect na parang nandoon ka pa rin sa Sapa City Center na malamig yung hangin or malamig yung klima kahit na merong araw. So ayun mga be, in order ko lang dito, tatry natin one more time yung buncha. Ayan. Ito yung mga menu nila, be. Yung buncha is nagkakalaga ng 100K. So, try pa rin natin kasi di ba yung buncha na kinain natin doon sa local restaurant is nag-failed. Tapos, meron dito mga banh mi, 120. Di ba? Meron din dito yung bacon ham chicken sandwich, 100K. Banh mi nga na regular, na 65K lang. Kung hindi naman kayo masyadong kakain, gusto nyo lang talaga mag-unwind, and gusto nyo lang din talaga ng nature tripping with the food, punta na kayo dito. And then, meron silang mga cakes which is tiramisu, 65K, passion fruit mousse, 65K, carrot cake, 65K. Puro 65K halos. Yung brownies, 65K. Yung fruits and yogurt is 60K, and then yung seasonal fresh fruits is 80K. So meron din sila ditong mga alcohol drinks na nagkakalaga ng 150K for orange whiskey, plum white is 120K, apricot wine 120K. Pero hindi tayo dyan, be. So meron din sila ditong mga coffee which is espresso americano 50K, latte cappuccino 60K, white brown coffee, 60K. Salt coffee, 60K. Coconut coffee, 60K. Egg coffee, 60K. Hot chocolate is 60K. And matcha latte is 60K. Meron din silang mga tea, 50K lang. So, yun, ang dami nyo siyang magpipilian. May juice na nagkakalaga ng 60K. Ayun, pineapple, orange, passion fruit. Meron ding smoothie. Oh, yeah, sure. Brownies, okay. And then the carrot cake. Come on! And then meron din silang smoothie dito na nagkakalaga ng 60K for mango, banana, passion fruit, pineapple, avocado. Lahat yan, 60K for smoothie. So, hindi rin ganun ka, hindi na rin, not bad na rin Chad, for the price. Lalo na, syempre, nandito ka na sa, coffee shops. So, still, yung presyo for the food here and also for the restaurant prices, sobrang mura na. And pagdating namin dito mga be, binigyan kami ng welcome drink which is the, try nga natin. Cheers tayo, Chad. Cheers! Cheers mga be. Natin. Ano to, lemon tea? Parang Oo, lemon tea. Lemongrass tea. Oo, sarap pa. May pa-welcome drink sila. Siyempre, mahiya ka na lang hindi order, mga be, di ba? And eto na yung carrot cake. To celebrate our 5K subscribers, mga be, meron tayong cake pero wala ng candle. Hipan na lang natin. O kayo muna ang humipan, mga be. Hipan. Woo! Di ba? Ako naman ang hihipan. Happy 5K subscribers sa ating lahat. And wish ko lang is madaming manood, maraming maka-appreciate, maraming magmahal, at marami pang dumami pa ang ating mga subscribers. At patuloy lang tayong magpapasaya, magbibigay ng quality vlogs. Magbibigay din tayo ng mga patuloy na budget tips. At syempre, patuloy pa rin tayong mangangarap. Congratulations sa ating lahat, mga be! Happy 5K subscribers sa ating lahat. Hindi lang isa, dalawa. Congratulations! Tag nyo ko sa Instagram. O, dali na. Hipan na kayo, mga be. Hipan nyo na. 1. O, sabay-sabay tayong hihipan na. In 3, 2, 1. Happy 5K subscribers sa ating lahat. Hipan! Yay!
Tag niyo ako sa Instagram, ha? So, ayun na nga mga be, dumating na nga yung orders natin. O, di ba? Pero yung nauna kasi kanina is yung brownies at saka itong carrot cake. So, ito na lang yung natira sa carrot cake natin. So, tikman natin siya. So, si carrot cake is nagkakahalaga ng 65K Vietnamese dong. Cheers mga be. Hindi siya matamis. Unang kagat, hindi ka magkakadiabetes. Charet. Ramdam mo yung mga nuts and also yung pagkaasim nung ano yung nilagay nilang pagkaasim dito, chat? Cream cheese. Yes, yung cream cheese, grabe. Nagko-complement yung cream cheese saka yung pinaka-nuts saka yung carrot. Kaya nga kinarot cake, di ba? Pero ito for sharing, And next is yung brownies natin. Kasi di ba kailangan tikman natin yung mga pagkain. Ang ganda kasi nung shop. Kumbaga, alam mo yung very Instagrammable, tapos very relaxing. But at the same time, dapat malaman natin kung masarap ba yung ino-offer nilang pagkain. Maganda nga yung lugar, tapos hindi naman masarap yung pagkain. Kailangan malaman natin yan. And this is the brownies. Kagat na kayo, be? Ano ba yan? Ba't hindi ma-focus? Ayan yan. Kagat na kayo, mga be? O, diba? Pangalawa na tong cake. Baka lang gamin na rin kayo dyan. Hindi rin siya matamis, no? Pero hindi siya... Oo, parang may pagka-dark chocolate yung brownies nila, pero hindi siya yung na-expect natin na super chewy. So, naglalaban yung crispiness yung taas, tapos spongy ng konti yung loob, pero hindi siya yung chewy. Ito yung maganda dito ito yung mas gusto ko no? Hindi siya ganun ka-chewy, pero crispy yung outside. O, diba? Naging food critic si Bakla. 65K din to. Alam nyo sa mga ayaw ng matatamis, this is for you, pati yung carrot cake. And then, we have the unbeatable coconut coffee. Yung coconut coffee naman is nagkakahalaga siya ng 60K Vietnamese dong. Grabe. Alam nyo, pag nandito kayo sa Vietnam, you cannot go wrong with the coconut coffee. You cannot go wrong. You cannot go wrong. You can't go wrong. You cannot go. Pili na lang kayo, depende sa school. Kakaiba din siya, hindi siya yung parang may sarili siyang lasa, unlike nung sa Kong Cafe, no? Kong Cafe, given na talaga na masarap siya, but this kind of coffee shop, meron silang signature na lasa, yung pinaka-coconut na shake. Kasi yung coffee halos parehas lang but the coconut shake niya, meron siyang mga, alam mo yung parang mga shredded coconut kinemberlu. Ayan siya, Sa kasi, sa Kong Cafe, walang shredded coconut. Dito meron. Tapos ramdam ko yung parang yung kakaiba pala nitong coconut coffee na to dito is yung, may butterfly! Yung kakaiba dito sa coffee na to, sa coconut coffee na to is parang meron siyang touch chad ng coconut oil. Alam mo yung parang sa mga bibingka, yung parang sa itaas, yung kapag parang may coconut oil na naluto, siguro dahil dun sa shredded coconut. Yun yung parang nagpapasarap dito. Parang sa latek? Ganun. Pero kasi, ang kasi difference dito, shredded coconut siya. Kumbaga parang siguro dun rin nanggagaling yung parang pagka-coconut oil niya. Kaya kong uminom ng coconut coffee 5 times a day. Naging vitamins. And next is, etong buncha nila. Diba? Merong pamint. Ito yung pork na pork talaga.
na parang super grill, 'di ba? Meron ding pork patties, mga be, pork patties. Kasi ito yung talagang grilled pork, 'di ba? And then adding in na may meron siyang additional na mint, and also the star of the buncha, ang star ng Pasko, ang noodles, 'di ba? So for 100,000 Vietnamese dong, okay na to. Especially nandito ka sa parang cafe. Very affordable pa din siya, mga be. Dahil dyan sasayaw tayo ng Don't you wish your girlfriend was hot like me? Buncha. Tan, 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 tan. Buncha. Charot. Tan, 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 tan. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Buncha. Chad, mag-react ka naman. AI yarn? Habang buhay ka ng magiging AI. O, subscribe ulit kayo sa YouTube channel ni Chad, which is Chad Salas Vlog. Chad Salas Vlog. O, di ba? Dahil dyan, tikman na natin ang buncha. Tingnan nga natin kung mapapasayaw tayo or mapapangiwi tayo. Kabang. Mapapangiwi. Ito na yung sauce niya, oh. Ito yung hinahanap ko, B. Ito yung kinain natin sa Hanoi. Ayun, oh. Oh my gosh. Oh my gosh. Gas abel gas. Oh my God, with the pork. Oh my God. Natatakam ako. Yan, mga B. Oh, di ba? Cheers. Ito yon. Ito yung kinikrave ko ng buncha. Ito yon. Ang sarap. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Buncha. Tan 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 tan. Buncha. Napasayaw. Uy, masarap siya. Ngayon na lang ulit kasi ako nakakain ng buncha. Siyempre, ngayon na lang ulit naman tayo nakabalik ng Vietnam. Ano be? Vietnamese ka? Sarap! Oh my gosh! Arte. Yung lasa nito is hindi ganun katamisan. Ramdam mo na may parang pagkaano siya, Chad. Patis. Tikman mo. Ito lang titikman ko. Yung pork. Ay, madaya. Tapos nagko-compliment yung mint. Sarap. Alam nyo, pag pumunta kayo dito sa Samok, try nyo tong buncha. Kasi, nakuha niya yung buncha ng Hanoi. Actually, ang nakalagay naman dito sa menu is buncha Hanoi. Ay, di mag-buncha Hanoi tayo. Di ba? Sarap. Apakasarap, mga be. Grabe. Kakain pa tayo dito. Tuloy-tuloy natin yung pagkakain. Tingnan natin kasi may mga iba pang mga pwedeng tambayan dito sa Samok Restaurant. Abang lang kayo dyan, mga be. Tutuloy ko lang yung pagkain ko. Ganon. Cheers! Yung siya suka. Oh my gosh. Ang sarap. Kaya may oh my God. So yun na nga, mga be, tapos na nga tayong kumain. Pero bibigyan ko kayo ng tour dito sa Samok Restaurant and Coffee Shop kasi meron pa silang mga ibang mga spots where you can enjoy drinking your coffee, or pwede kayong kumain dun sa mga in-order nyo na may mga places pa silang pwedeng i-offer. Oh, ito, mga be, papakita ko sa inyo. So ito yung pinaka main restaurant nila. Tapos ito yung bar. Dito to yung pinaka main restaurant nila, mga be. Ayan. So yan yung building na yan. So minontage natin yan kanina, di ba? Tapos from this counter, yes, pupunta tayo dito sa gallery nila. Ito lang yung gallery, mga be, o, di ba?
white and black gallery. So, kanila rin to. Pwede kayong mag-dine in dito, oh. Mag-coffee dito, umupo dito. And then, ang good thing dito, ang daming mga wood arts. Mga wooden arts, kinember, luchururut. Diba? It's giving a very vintage, diba? Very aesthetic. Pwede kayo ditong umupo. Diba? Ito pa yung nila, kisame. Diba? Very Instagrammable. Ito nyo yan. Pwede kayong umara-ara dito, mga be. And then, ang cute kasi may mga cutie na mga dito, na mga aso, nakakatuwa. Ayan, Cutie! Hello, doggy! And then, from this gallery, ayan. And then from this gallery, mga be, kasi ito yung pinaka-main restaurant nila, di ba? Ayan. Pupunta naman tayo dito sa isa sa mga stunning dining view of the rice terraces of Sapa. Di ba? May fireplace. Tapos ayan, diretso nyo lang dito, may kita nyo na agad itong parang alfresco, pero sunog naman kayo kung tanghali kayo nandito. Yan diba? May tables and chairs. Maganda dito kapag pahapon siguro or paggabi, kung dito kayo mga naka-check-in. Tapos makikita nyo na agad, while drinking the coffee, yung Twin Tower, yung Banawe Rice Terraces, hindi yung magiging Banawe Rice Terraces, yung Rice Terraces of Sapa. Diba? Ganda! Ano pang inaantay nyo? Gora na dito sa Samok Restaurant and discover, explore the lower side of Sapa. Sit with me by the evening glow. Watch the years like rivers flow. Gray hair shines, hands held tight. Together we'll win every fight. You fades, but our love stays green. Like a tree that's always been. Roots so deep, branches so wide. Best days ahead, side by side. Grow old with me. The best is yet to be. Through storms and calm, we'll ride. So ayun mga be, real quick, nandito na nga tayo sa Ladao Spa and Restaurant. So mga be, nagdadalawang isip din ako na gawin to kasi nga hindi ko sure kung malayo ba yung area of Ladao Spa doon sa una nating pinuntahan, which is yung Samok Restaurant and Coffee Shop. Nakakaloka, nag-grab pa kami ni Chad. Parang lang siya, 5 minutes walk, pero kasi nakalagay sa sa Google Maps na parang 6 minutes siyang drive. Parang wala pang 1 minute yung tinagal namin doon sa sasakyan, mga be. At nandito na nga tayo sa sa Ladao Spa. So mga be, pwede nyo siyang lakarin from Samok Restaurant, yung pinanggalingan natin kanina. And if you want to experience the yung herbal bath, So nagkakalaga lang to ng 200 Vietnamese dong and good for 30 minutes na siya, mga be. So meron ditong massage pero medyo mahal may talaga siya. So combo siya ng herbal bath saka yung pinaka-massage. Nagkakalaga siya ng mga 700,000 plus Vietnamese dong. So, out of budget tayo. Just want to experience the herbal bath here in Sapa, Vietnam, since pwede naman tayo makapagpamassage sa Malaysia or in the Philippines. So, kung gusto nyo itong i-experience sa lower side of Sapa, isa din to sa mga kailangan nyo ilagay sa bucket list nyo or itinerary, and just to try the herbal bath kasi first time ko to. Ang alam ko lang is herbal soup saka mga herbal supplements. Pero ngayon, pagkatako na ang i-herbal. Kailangan pure tayo pag pag ahon dito.
So, i-room tour ko lang kayo kasi mga be, kapag nag-herbal bath kayo, private naman siya. So, naked talaga yung eksena nyo dito. And then, 30 minutes kayo pwedeng tumagal. So, yung mga be, ito na yung mga eksena dito sa room ng herbal bath. Papakita ko sa inyo. So, ito, makikita nyo dito, meron ditong bathtub na 1, 2, and 3. So, since ako lang yung mag-isa, kulay red yan mga be ha. It's giving a red tea na talaga mga be. O, wag nyo nang isipin yung mga naiisip nyo. Huwag kayong ano dyan. And then, kung combination nga kayo ng massage, pwede na rin siyang gawin dito. May dalawang bed. Tapos, meron na rin dito, hugasan ng kamay. Yan o, meron silang mga amenities for hair, kung mahaba ang buhok nyo. And then, meron na rin siyang underwear. Kasama na rin yan. So, ayun, meron din ditong upuan. And then, pwede rin natin gamitin itong bathrobe. O, diba? So, ayun, mga be, sabi nga din sa akin ng receptionist, so, hindi na daw kailangang maligo after mag-herbal bath. And then, wala naman daw umaano dito, naglalakad. Even though, Diyos ko day, nakasalamin yan, eto papakita ko sa inyo. Diba? It's giving you and the nature. O, diba? Kasi makikita nyo yung view, the rice terraces, diba? Diba? Habang nag-herbal bath ka, diba? Kaya mga be, i-try nyo na yan dito sa lower side of Sapa. Tara na, ligo na tayo. Eme! After 10 minutes sa paglulublob natin dito sa herbal bath. Oo, sobrang sarap sa pakiramdam. Parang nakakatanggal siya ng stress. Kasi grabe kanina mga be, alam nyo, super init nito. So, meron naman kayong option na lagyan to ng malamig na tubig. Ito. Tapos, naging maligamgam na lang siya. Tapos, alam nyo yun, yung aroma, yung parang, yung amoy ng tubig itself. Para siya yung mga red tea, ganyan. Hindi siya green tea eh. Yung parang very traditional tea yung inilagay dito. Tapos alam nyo, parang yung amoy, nakaka-help siya para mag-reduce yung natin, yung tension, tapos yung stress. Para ka nagpapamassage, ganun, pero in a hot way. So mga be, tayo dito, nakahubad tayo dito. Wala talaga tayong saplot. So, sabi naman nila, tong glass na to, wala naman daw dumadaan dyan. Kaya don't worry. And then, walang lock yung pinto. So, sabi niya, automatic naman, after 30 minutes, pwede naman na daw dumiretso doon sa lobby para sabihin na tapos na tayo. So, ayun. Actually, hindi dapat to kasama sa itinerary, pero nakita ko na to. Since super init kanina doon sa may habang nag-shoot kami doon sa yon? Yung unang restaurant na kinainan natin, yung cafe. So, nainitan ako and then sabi ko kay Chad, tara try natin yung herbal bath kasi nakita ko na siya. Hindi ko siya nilagay sa itinerary ko pero naalala ko na merong ganito herbal bath dito sa area na to. Actually, mga be, ilagay nyo to sa itinerary nyo if pumupunta kayo ng lower side of Sapa. Kasi alam nyo yun, itong lower side of Sapa is all about parang alis ka sa city, chill, tapos mag-relax ka lang, malayo ka sa syudad, and seeing those Banawe rice terraces, yung rice terraces ng Sapa, alam mo yun, nakaka-refresh, and at the same time, diba, nagagawa mo yung mga ganitong bagay na makapag-chill, na makapag-relax. Saka grabe. Thank you Lord talaga kasi nabibigyan ako ng chance ng ganito. And thank you din sa inyo mga be kasi, di ba, sinasamahan niyo ako sa ganitong journey. Sana mas madami pa tayong magawa, no? At saka, sana mas madami pa akong may share ng mga information sa inyo and also itineraries and mga destinations na unfamiliar, 'di ba, yung mga Filipino, and then a must visit, hindi lang palagi yung mga famous attractions. Why not try naman natin yung kakaiba? Why not libutin naman natin yung mga places na hindi masyadong pinupuntahan? And that's one of my talaga,
goal. Gusto ko talagang i-achieve yan kasi itong na-experience ko ngayon, super sarap. And thank you Lord talaga. Dahil pinagbibigyan mo ako. Nagkakaroon ako ng ganitong experiences. So without further ado mga be, ilulubog ko muna yung sarili ko para mas ma-relax pa ako dahil meron pa tayong next restaurant and cafe shop na pupuntahan para at least mas madami pa tayong may share at marami pa kayong makita na underrated places here in Sapa. So yung mga be, lublob muna tayo at bawal makita si Junjun. So yun na nga mga be, after 10 minutes, from the Ladao Spa, nandito na nga tayo sa Sailing Sapa, So ibababa kayo doon sa pinakataas kasi kailangan yung bumaba papunta dito sa restaurant. So eto na siya mga be, papakita ko sa inyo. Medyo maganda siya ha, dito pa lang sa entrance. Ayan! And makikita nyo dito yung rice terraces nila. Parang mas mas maganda yung view nila kesa doon sa kaninang pinuntahan nating unang cafe. So, ito na agad yung entrance niya. This is Sailing Sapa. Oh, divine! Tapos, ayan. Meron dito yung restaurant. Tapos, magkakapi-kapi lang tayo. Tingnan ko nga lang yung yung view. Mukhang maganda eh. Oh, pasok tayo dito. Oh, mukha nga siyang maganda. Hindi siya mukhang maganda. As in maganda mga be. Ayan oh. Oh my God, ang ganda. It's giving. Tapos meron pa ditong swing. Ay, ang ganda. Divine. Uy, in fairness, ang ganda dito. Oh, diba? Mas giving to, in fairness. Ang ganda ng lugar. So, ang gagawin natin dito mga be, magbabrunch na kami dito. And currently, it's, anong oras na ba? Papakita ko sa inyo. Wala na talaga sa tinuyong pinaka-lunch namin. It's 3:54 na ng hapon. And, grabe, super nag-e-enjoy talaga ako dito sa lower part of Sapa. And then, alam niyo mga be, lagi ko sinasabi to simula kanina pa sa vlog, don't miss the chance of exploring the lower side of Sapa. Kasi tingnan nyo, nag-explore lang kami, tinake namin yung risk, hindi namin alam kung may Grab dito or wala, kung di namin alam kung makakauwi pa kami mamaya, pero napakadali lang palang mag-book at hindi kayo mahihirapan. So, ito, based on our experience, and then since maganda yung experience natin, ilagay nyo na to sa bucket list nyo. So, ito mga be, bibigyan ko muna kayo ng itsura ng, Sailing Sapa. And then after that, order na tayo. Ganon!
So, ayun na nga mga be. Grabe yung montage, diba? And grabe yung view at saka yung ganda ng cafe na to sa Sailing Sapa. Ikaw yung pakak na pakak for today's video. The view, the cafe, and also nakikita nyo naman ang coconut coffee again sa ating pagkakape dito sa Vietnam. Parang lagi tayong coconut coffee. Pero kasi syempre, di ba, mahal kasi nito sa Malaysia eh. So sinusulit ko na talaga siya dito sa Vietnam. So nagkakahalaga to ng 80,000 Vietnamese dong. So medyo mahal siya. Siya na yung pinakamahal na coconut coffee na binili ko. Try natin to. Grabe naman kasi Diyos ko. Yung shake ng coconut. Hindi matamis. At yung sinasabi ko sa inyong yung parang shredded crispy coconut. Sarap. Matamis-tamis yung shredded coconut. Oh my God. Sa kampinin nyo naman mga be, ito ata yung pinakamataas na coconut coffee nakita ko. Grabe, umaapaw na oh my God. Subo kayo mga be. Kaya alam mo, mapapa-I love you Vietnam ka talaga. First is kasi yung pagkain. Second is yung kape. Kahit 80,000 pa to, ito yung pinakamahal na coconut coffee na bili ko as of the moment for this trip. Okay lang. Afford pa rin naman mga B. Etong coconut coffee na to from Sailing Sapa. Siya yung pinaka hindi matamis. Actually, anong pinaka hindi matamis? Kumbaga parang hindi siya yung pinaka hindi matamis. Tama 'di ba yung word? Kumbaga siya, hindi siya katamisan. Wala talaga siyang tamis. And parang matapang yung kape niya. So for me, parang mas bet ko to. Lalo na sa mga health conscious dyan na gustong magkape. Saka yung mga di ba, yung nag-worry about doon sa tamis ng iniinom. Etong coconut coffee from Sailing Sapa, masarap. Kasi hindi matamis. Kasi hindi ako mahilig sa matatamis eh. Sarap, tamang-tama lang. Oh my God. Cheers naman tayo, Chad. Cheers. Cheers para sa mga small wins na big win para sa atin. Gusto mo yun? May gana, alam mo yun? May mga ang dami na nating napuntahan ng mga places na underrated, no? From Taiwan, from Da Nang, tapos from Jeju, tapos dito sa sa Sapa. Sa parang nagiging natin siya, parang nasasama na natin siya sa mga itinerary natin na siguro every time na nagta-travel tayo, napupuntahan kasi natin is yung mga yung mga usual na places, common tourist attractions. Siguro nga, tumatanda na rin tayo. Ang gusto natin is yung nature, gusto natin is yung less yung crowd, no? And ako masasabi ko na talaga, paulit-ulit ko man sabihin sa inyo dito sa vlog ko, just want to share this experience kasi, alam niyo yon, dapat nyong puntahan, dapat nyong i-discover etong side ng Sapa. Hindi lagi yung dun sa taas, no? Hindi lagi yung dun sa common. Dapat yung mga uncommon tourist attraction where you can blend with the locals. Kasi puro mga ethnic groups na yung nandito no? Alam mo, makikita mo sila lahat. And then, sobrang simple nung pamumuhay.
Tapos parang makikita mo, para kang nag-throwback dito. Na yung simpleng buhay, naglalakad sila. Tapos may mga kalabaw dyan sa sa rice field. Tapos alam mo yung parang pa rin siya. Pollution. Oo. Kumbaga ang lang dito sa parting lugar na to, medyo mainit just to set your expectation, no? Pero hindi naman yung super init. Unlike kasi dun sa taas, malamig Yung talaga. normal na feeling dati pag summer nung bata. Bata. Ganong init. Totoo. Ang saya lang. Saka excited lagi ako na ma-share to sa inyo kasi may mga tao rin siguro na naghahanap na katulad natin ng ibang experience. Kumbaga parang, ito yung ina-expect natin but we want to experience the unexpected places. 'Di ba? Undiscovered. Meron man siguro mga nakadiscover but 'di ba? Gusto naman natin i-discover by ourselves. Gusto niya. Naging maalaala mo kaya siya. Hindi lang, natutuwa lang talaga ako. Saka para kasing painting no? Para kang nanonood, parang ito yung television natin habang nagkakape, oh. Papakita ko sa inyo para at least malaman nyo yung sinasabi ko, be. Ito kami, di ba? Ito yung nasa harapan namin. In 3, 2, 1. O, di ba? Kikita nyo yan? Bundok. Tapos yung mga rice field, di ba? Yung mga rice terraces. Tapos alam niyo may mga parang river dyan, di ba? Ang tahimik. Kaya again, mga be, inaanyayahan ko kayo. Kala mo naman bahay ko, di ba? Pinupush ko kayo. Oo. Mag-add kayo ng isang araw para ma-lessen yung stress, mawala yung yung worries mo sa buhay, no? Ang iisipin mo lang dito is magkape, tingnan ang kapaligiran, tingnan yung environment, no? Yung kalikasan, malayo sa syudad, bumalik ulit tayo sa mga panahon na simple lang ang buhay. And then after that, 'di ba? After this, balik ulit tayo sa realidad. At least kahit papaano, naka-skip tayo, 'di ba? Sa magulong syudad at magulong buhay. Yun lamang at maraming salamat po. Ay, ang sarap mabuhay. Thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord. Yes, amen. Thank you, Lord. Amen. And thank you kasi kasama din kita. Ay, and thank you mga be dahil sinasamahan nyo ko sa trip ko. Whew. And there you have it na nga mga be, dito na nga nagtatapos yung ating vlog sa lower side of Sapa. O di ba, nakakaloka. Isang underrated places na naman and underrated vlog ang nagawa natin for our channel. Sobrang natutuwa ako, sobrang saya ko na nakarating ako dito. Di ba? Kung hindi natin ititry, hindi natin malalaman na madali lang din palang pumunta dito. So sa mga Filipino na magta-travel papunta dito sa Sapa, Vietnam, bigyan nyo ng isang araw tong lower side of Sapa. Deserve ng lower side of Sapa na mapuntahan, magkaroon ng maraming turista. Para naman, di ba, hindi lang palagi doon sa itaas. Pwede rin naman kayong bumaba at mag-discover ng new places, yung mga
underrated places, hindi lang palagi yung mga common tourist spots ang pwede nyong puntahan. Meron ding mga places na nakatago lang. What we only need to do is to discover them, to explore them, and also 'di ba, yakapin natin yung mga places na hindi masyadong napupuntahan, 'di ba? Isa yan talaga sa mga goals ko. And I hope mga be na nag-enjoy kayo, natuwa kayo, nagkaroon kayo ng idea kasi itong place na to, gaya ko, sobrang na-amaze ako. Itong place na to is for recharging your ma-recharge ka, recharging tuloy, cellphone. Parang itong place na to is para ma-recharge ka, mag-chill ka, mawala ka sa mundo ng ingay. Ang kailangan mo lang dito is yung tignan yung ganitong places, yung background ko na more on nature. Balik tayo dun sa mga dati na simple lang ang buhay, 'di ba? Saka dito ka magre-reset, dito ka hihinga, 'di ba? Hinga ka ng malalim, isang araw na wala kang problemahin. Oh, 'di ba? Magkakaritem. So ayun mga be, dito na nagtatapos ang ating vlog. And see you on my next vlog kasi dire-diretso ang pagpapasaya ko sa inyo, dire-diretso ang pagbibigay ko sa inyo ng mga magagandang mga lugar at dire-diretso pa rin ang pag-i-inspire ko sa mga Pilipinong gustong mag-travel at nangangarap mag-travel. Tandaan nyo, walang imposible basta't magsusumikap. Bye mga be, and see you on my next vlog. MMK Yarn.